Narito ang isang katotohanan na hindi karaniwang naririnig ng mga lalaki. Hindi natutulog ang mga babae sa mga lalaki dahil sa mga dahilan na iniisip mo. Hindi laging tungkol sa itsura, katayuan o kahit pera. Ang tunay na mga dahilan ay nakatago. At kapag naunawaan mo ang mga ito, magbabago ang lahat tungkol sa iyong mga relasyon. Pag-isipan mo, marahil ay may nakasama kang babae na tila naakit sa iyo sa isang sandali, ngunit malamig naman sa susunod. O kaya'y nagtaka ka kung bakit pumili siya ng lalaking hindi naman mukhang mas gwapo o mas matagumpay kaysa sa iyo. Karamihan sa mga lalaki ay sinisisi ito sa pagiging nakakalito ng mga babae, ngunit iyon ay isang dahilan lamang. Ang katotohanan ay ang mga babae ay hinimok ng apat na makapangyarihang motibo na higit pa sa kung ano ang nasa ibabaw. Narito ang mahalagang punto. Ang mga motibong ito ay hindi basta-basta. Ang mga ito ay nakaugat sa psikolohiya, biolohiya, at ang emosyonal na kaayusan na gumagabay sa kanyang mga pagpili. At kapag natutunan mong kilalanin ang mga ito, titigil ka sa paghula at magsisimula kang mamuno. Malalaman mo kung bakit siya tumutugon sa ganong paraan, kung bakit tumitindi o kumukupas ang atraksyon, at kung paano bumuo ng isang bagay na mas malalim kaysa sa simpleng kimika. Hindi ito tungkol sa mga trick, ito ay tungkol sa kalinawan. Ang pag-unawa sa mga nakatagong dahilan ay magpapapigil sa iyo na sayangin ang mga taon sa paghabol sa maling mga senyales at sa halip ay tutulungan kang bumuo ng mga koneksyon na tunay na tumatagal. Sa pagtatapos ng bidyong ito, malalaman mo ng eksakto kung ano ang humihila sa mga babae tungo sa pagpapalagayang loob at kung paano iayon ang iyong sarili dito. Simulan natin. Numero 1, ang pisikal na pagnanasa ay hindi ang buong kwento. Ang pisikal na pagnanasa ay hindi ang buong kwento. Karamihan sa mga lalaki ay lumalaki na naniniwala sa isang simpleng kwento. Natutulog ang mga babae sa mga lalaki dahil naaakit sila sa kanila ng pisikal. Gusto niya ang kanyang itsura, ang kanyang katawan, marahil ang kanyang estilo. Iyon na iyon. Ngunit narito ang katotohanan, ang pisikal na pagnanasa ay isang piraso lamang ng palaisipan at hindi ito ang pinakamalaki. Kung iniisip mo na ito ang buong kwento, mamimiss mo ang mas malalim na puwersa na tunay na humihimok sa pagpapalagayang loob. Gawing totoo ito. Si David, 54, mula sa Chicago, ay bagong diborsyado at nag-umpisang makipag-date muli. Nakilala niya si Laura, 51, isang babaeng mukhang mainit at interesado. Noong una, inakala ni David na ang susi ay ang mas pagsisikapan sa gym, magmukhang mas maayos at ipakita ang sarili bilang kabataan. Ngunit ang atraksyon ni Laura ay hindi nadagdagan dahil lamang sa kanyang itsura. Ang tunay na nagpabago sa dinamika ay nang ipakita niya ang kanyang kalmado, katatawanan at kakayahang makinig ng walang paghuhusga. Kalaunan ay inamin ni Laura, hindi ang iyong itsura ang nagpadali sa akin. Ito ay ang pakiramdam ko ng kaginhawaan sa iyo. Para kay David, ito ay isang revelasyon. Kita mo, ipinapakita ng pananaliksik na ang pisikal na atraksyon ay nagpapakuryoso sa mga babae, ngunit bihira itong maging sapat sa sarili nito. Maaaring mapansin ka muna ng kanyang katawan, ngunit ang kanyang isip at emosyon ang magpapasya kung ano ang susunod. Ang kuryosidad, bagong karanasan at tamang oras ay humuhubog sa kung paano naglalahad ang pagnanasa. At hindi tulad ng mga lalaki na ang pisikal na drive ay nananatiling mataas at pare-pareho. Ang drive ng mga babae ay maaaring magbago dahil sa siklo, stress o kahit ang emosyonal na tono ng relasyon. Dito nabibigo ang karamihan sa mga lalaki. Doblehin nila ang pagsisikap sa itsura, mga regalo o mababaw na alindog habang binabaliwala ang mga mas banayad na senyales na tunay na lumilikha ng pagpapalagayang loob. Maaaring makita ka ng isang babae na gwapo, ngunit hindi pa rin maramdaman ang pagnanais na makipagtalik sa iyo.
Kung hindi siya nagtitiwala sa iyo sa emosyonal o hindi nararamdamang ligtas sa iyong presensya. Sa kabilang banda, ang isang lalaking hindi niya tipo ay maaari pa ring makuha ang kanyang pagnanasa kung alam niya kung paano maakit siya sa maraming antas. May sinabi ang mga Stoic na makapangyarihan tungkol dito. Isinulat ni Marcus Aurelius, ang kaluluwa ay nadidiligan ng kulay ng kanyang mga iniisip. Inilapat dito, nangangahulugan ito na ang iyong ipinapakita sa loob ay humuhubog sa kung paano ka nararanasan sa labas. Kung ikaw ay balisa, nangangailangan o desperado, nararamdaman niya ito kahit na maganda ang iyong itsura. Kung ikaw ay matatag, kalmado at kumpiyansa, ang enerhiyang iyon ay nagpapalakas sa anumang pisikal na atraksyon na maaaring naroon na. Balikan si David. Napagtanto niya na bagamat mahalaga ang pagpapanatili ng katawan, hindi iyon sapat. Ang nagpabukod tangi sa kanya ay hindi ang kanyang buhok na nagpaputi o ang mga linya sa kanyang mukha. Ito ay ang paraan ng kanyang pagdadala sa sarili. Nakita ni Laura ang isang lalaki na hindi humihingi ng pag-apruba at iyon ang nagpatindi ng kanyang atraksyon. Narito ang katotohanan. Ang pisikal na pagnanasa ay totoo, ngunit ito ay marupok. Maaari itong mabilis na kumupas kung hindi ito sinusuportahan ng emosyonal na kaligtasan, koneksyon o ang kasabikan ng bagong karanasan. Kapag naunawaan mo ito, titigil ka sa pag-obses sa iyong itsura at magsisimulang tumuon sa kung ano ang iyong ipinapakita. Ang iyong presensya, ang iyong kalmado, ang iyong kakayahang mamuno, ang mga ito ay kasing nakakaakit ng anumang magandang katawan. Kaya sa susunod na iisipin mo na ang atraksyon ay tungkol lamang sa itsura, tandaan na iyon ay ang spark lamang. Ang apoy ay nangangailangan ng gasolina at ang gasolina ay nagmumula sa higit pa sa iyong katawan. Kung napansin mo na ang atraksyon ay mas malalim kaysa sa itsura, i-comment ito. Alam ko ang katotohanan. At narito ang susi. Kapag naunawaan mo na ang pisikal na pagnanasa ay simula lamang, magsisimula kang makita ang mga nakatagong puwersa na tunay na nagpapanatili ng buhay sa pagpapalagay ang loob. At ang mga nakatagong puwersang yon ay eksaktong ang ating bubuksan sa susunod. Numero 2, ang emosyonal na kaligtasan ay nagbubukas ng pagpapalagayang loob. Ang emosyonal na kaligtasan ay nagbubukas ng pagpapalagayang loob. Narito ang isang bagay na madalas na hindi napapansin ng mga lalaki. Para sa isang babae, ang tunay na pagpapalagayang loob ay hindi nagsisimula sa kwarto. Nagsisimula ito sa kanyang isip at emosyon. Kung hindi siya nararamdamang ligtas sa emosyonal na aspeto sa iyo, lahat ng iba pa ay humihinto. Maari kang maging gwapo, mayaman o kaakit-akit. Ngunit kung nararamdaman niya ang tensyon, paghuhusga o presyon, ang kanyang pagnanasa ay mabilis na kumukupas. Ang emosyonal na kaligtasan ay nangangahulugan na maaari siyang maging kanyang tunay na sarili nang walang takot sa pamumuna o pagtanggi. Nangangahulugan ito na alam niya na kapag ibinahagi niya ang kanyang mga iniisip, kanyang mga kahinaan o kahit ang kanyang mga insecurities, hindi mo ito gagamitin laban sa kanya. Ito ang pundasyon na nagpapahintulot sa pagnanasa na lumago ng natural sa halip na pinipilit. Pag-isipan mo ito. Maraming lalaki ang lumalapit sa pagpapalagayang loob tulad ng isang transaksyon. Inakala nila na kung gumawa sila ng isang bagay na maganda, ipinakita ang sapat na interes o nilikha ang tamang setting, dapat tumugon siya ng pisikal. Ngunit ang mga babae ay hindi gumagana sa ganoong lohika. Para sa kanila, ang emosyonal na tono ang nagtatakda ng entablado. Kung nararamdaman niyang ligtas, iginagalang at pinahahalagahan ng kanyang katawan ay sumusunod. Kung hindi, siya ay magsasara. Ang Philosophy Stoic ay maganda ang pagkakahuli sa ideyang ito. Isinulat ni Seneca, mas madalas tayong natatakot kaysa nasasaktan at mas nagdurusa tayo sa imahinasyon kaysa sa katotohanan. Para sa mga babae, ito ay totoo lalo na sa mga relasyon. Ang kanyang imahinasyon, ang kanyang pakiramdam
Kung siya ba ay magiging ligtas, inaalagaan o nalalantad, ay maaring magbukas ng kanyang pagnanasa o patayin ito kaagad. Kapag nagbigay ka ng kalmado, pagkakapare-pareho at emosyonal na katatagan, pinapakalmahan mo ang takot na iyon. Kaya naman ang mga pagtatalo, kawalan ng seguridad o patuloy na presyon ay nagdudulot ng malaking baliktad na epekto. Maaring mahal ka pa rin ng isang babae, ngunit kung hindi siya nararamdamang ligtas, siya ay mag-aatras. Sa kabilang banda, kapag nararamdaman niyang maaari siyang magtiwala sa iyo, kapag alam niyang hindi ka sasabog sa galit o lulunurin siya sa pangangailangan, ang pagpapalagayang loob ay dumadaloy ng halos walang kahirap-hirap. Mahalagang maunawaan na ang emosyonal na kaligtasan ay hindi nangangahulugang kahinaan. Hindi ito nangangahulugang pagiging sobrang malambot o sunod-sunuran. Sa katunayan, ito ay kabaligtaran. Ang emosyonal na kaligtasan ay nagmumula sa lakas. Ang lakas na kontrolin ang iyong mga reaksyon, manatiling kalmado kapag nagiging tensyonado ang mga bagay, at mamuno ng may katatagan. Ang lalaking nawawala ng kontrol sa kanyang galit o patuloy na nagdududa sa sarili ay nagpaparamdam ng kawalan ng katatagan sa babae. Ngunit ang lalaking nananatiling sentrado ay nagbibigay sa kanya ng seguridad na hinintay niya. Kaya naman sinasabi ng mga babae na gusto nila ng lalaking nagpaparamdam sa kanila ng ligtas. Hindi lamang sila nagsasalita tungkol sa pisikal na proteksyon, kundi tungkol sa emosyonal na katatagan. Gusto nilang malaman na kapag nagkagulo ang buhay, hindi ka magigiba. Gusto nilang malaman na ang iyong pundasyon ay hindi marupok. At kapag nararamdaman nila ang lakas na iyon, ang pagpapalagayang loob ay nagiging natural. Kaya narito ang mahalagang punto: kung nais mong tunay na magbukas sa iyo ang isang babae, mas kaunti ang pagtuon sa kung ano ang makukuha mo at mas marami sa kapaligiran na iyong nililikha. Mas kaunti ang pagsasalita, mas maraming pakikinig. Huwag madaliin ang kanyang mga emosyon. Huwag pilitin ang kanyang bilis. Hayaan siyang makita na ang kanyang mga damdamin ay ligtas sa iyong presensya. Doon siya magsisimulang kumonekta ng malalim. Ang nakakagulat na bahagi, kapag natatag na ang emosyonal na kaligtasan, ang kanyang pisikal na pagnanasa ay madalas na tumitindi. Kapag kalmado ang isip, sumusunod ang katawan. Hindi ito manipulasyon, ito ay psikolohiya. Kaya tanungin ang iyong sarili, lumilikha ka ba ng espasyo kung saan siya nararamdamang ligtas o hinintay mo ang iyong pagkainip na sumira sa pagpapalagayang loob? Kung napagtanto mo ang kapangyarihan ng emosyonal na kaligtasan, isulat ito sa mga komento. Pinoprotektahan ko ang kanyang kapayapaan at narito ang katotohanan. Kapag naunawaan mo na ang pagpapalagayang loob, ay nagsisimula sa emosyonal na kaligtasan, magsisimula kang makita kung paano ang koneksyon mismo ay maaaring maging pandikit sa isang relasyon. Dahil kapag naroon ang kaligtasan, ang koneksyon ay hindi lamang nangyayari, ito ay lumalalim. At iyon ang eksaktong bubuksan natin sa susunod. Numero 3. Ang koneksyon ay lumalakas sa pamamagitan ng haplos. Ang koneksyon ay lumalakas sa pamamagitan ng haplos. Pagdating sa mga relasyon, maraming lalaki ang minamaliit kung gaano talaga kapangyarihan ang haplos. Iniisip nila na ito ay tungkol lamang sa sex, ngunit para sa mga babae, ang pisikal na kontak ay higit pa sa kwarto. Ang haplos ay nagpapahayag ng kaligtasan, pagiging malapit, katiyakan, at pagmamahal sa paraang hindi kayang gawin ng mga salita. Kung nauunawaan mo ito, titigil ka sa pagtingin sa pagpapalagayang loob bilang isang gawain lamang at sisimulan mo itong makita bilang isang wika. Kunin natin si Mark, 56, mula sa Texas. Pagkatapos ng mga taon ng kasal, siya at ang kanyang asawa, si Ellen, 54, ay napadpad sa isang nakagawiang buhay. Mahal pa rin nila ang isa't isa, ngunit may nararamdamang distansya. Inakala ni Mark na ito ay natural na pagbagal na dulot ng edad. Ngunit isang araw, sinabi sa kanya ni Ellen, "Hindi mo na hinawakan ang aking kamay. Hindi mo na ako niyayakap tulad ng dati." Para kay Mark, ito ay isang paggising. Hindi ito tungkol sa sex.
Ito ay tungkol sa koneksyon. Ang maliliit na haplos na dating natural ay nawala at kasabay nito nawala rin ang spark. Ito ay karaniwan. Madalas na nakikita ng mga babae ang haplos bilang senyales ng pagiging malapit. Isang kamay sa kanyang likod, isang braso sa kanyang balikat, kahit ang paghaplos sa kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Ang mga galaw na ito ay nagsasabi sa kanya na siya ay pinahahalagahan at hinintay. At narito ang bagay, kapag ang mga haplos na ito ay pare-pareho, pinalalakas nila ang emosyonal na kaligtasan at pinapanatili ang buhay ng pagpapalagayang loob. Kapag nawala ang mga ito, nagsisimula siyang maramdaman na hindi na siya pinapansin. Sinusuportahan ito ng pananaliksik, ipinapakita ng mga pag-aaral sa mga mag-asawang pangmatagalan na ang mga nagpapanatili ng madalas na hindi sexual na haplos ay naguulat ng mas mataas na kasiyahan at mas malalim na koneksyon. Hindi ito tungkol sa intensidad, ito ay tungkol sa pagkakapare-pareho. Para sa mga babae, ang mga maliliit na galaw na iyon ay mas mahalaga kaysa sa maaring isipin mo. Natutunan ni Mark ang aral na ito. Sinimulan niyang gumawa ng maliliit na pagbabago. Niyayakap si Ellen pagka-uwi. Hinawakan ang kanyang kamay sa publiko muli. Kahit hinawakan ang kanyang braso kapag nais niyang bigyang diin ang isang bagay sa pag-uusap. Hindi ito pinilit. Ito ay simpleng pagbabalik ng nawala. At dahan-dahan, si Ellen ay nagbukas ng higit, ngumiti ng mas madalas. At kahit siya pa ang nag-umpisa ng pagpapalagay ang loob ng mas madalas. Para sa kanya, ang haplos ay ang tulay pabalik sa koneksyon. Kaya naman hindi mo maaaring baliwalain ang pisikal na presensya. Maaaring patawarin ng isang babae ang iyong mga salita o mga pagkakamali, ngunit malalim niyang mararamdaman ang kawalan ng haplos. Kung wala ito, nagsisimula siyang magtaka kung mahal pa rin siya, kung kaakit-akit pa rin, kung hinintay pa rin. Sa kabila nito, nararamdaman niya ang seguridad at pagiging malapit kahit sa katahimikan. Mahalaga rin na maunawaan na ang haplos ay bumubuo ng momentum. Para sa mga babae, ang pagpapalagay ang loob ay madalas na nagsisimula sa labas ng kwarto. Kapag nararamdaman niya ang pagiging malapit sa pang-araw-araw na buhay, mas bukas siya sa mas malalim na pagpapalagay ang loob sa kalaunan. Ngunit kung nawawala ang haplos buong araw, ang pag-asang biglang magiging masigasig siya sa gabi ay hindi makatotohanan. Narito ang makapangyarihan. Ang haplos ay hindi kailangang maging grandyoso o dramatiko. Kailangan lang itong maging tunay. Isang banayad na halik sa noo, isang haplos sa kamay, o pagpapahinga ng iyong kamay sa kanyang tuhod kapag magkatabi kayo. Ang maliliit na kilos na ito ay may mas malaking timbang kaysa sa iniisip ng mga lalaki. Kaya tanungin ang iyong sarili, ginagamit mo ba ang haplos bilang paraan upang bumuo ng koneksyon o hinayaan mo na itong mawala sa likuran? Kung nauunawaan mo na ang haplos ay higit pa sa pisikal, isulat ito sa mga komento. Bumubuo ako ng koneksyon. At tandaan ito, kapag na-master mo ang kapangyarihan ng haplos, magsisimula kang makita kung paano nagbabago ang koneksyon mismo. Ngunit ang koneksyon ay hindi lamang ang nakatagong motibo. May isa pang pwersa na tahimik na nakaka-impluensya sa mga desisyon ng babae na hindi inaasahan ng karamihan sa mga lalaki. At iyon ang eksaktong pupuntahan natin sa susunod. Numero 4, ang panlipunang presyon ay humuhubog sa kanyang mga pagpili. Ang panlipunang presyon ay humuhubog sa kanyang mga pagpili. Narito ang isang bagay na madalas kalimutan ng mga lalaki. Hindi laging nagmumula sa tunay na pagnanasa ang bawat pagkakataon na natutulog ang isang babae sa isang tao. Minsan ito ay tungkol sa bigat ng panlipunang presyon. Ang lipunan ay may mga panuntunan, sinabi man o hindi, na humuhubog sa kanyang mga desisyon. Ang mga inaasahan ng pamilya, mga pamantayan ng kultura, opinyon ng mga kaibigan, at kahit ang tahimik na paghuhusga ng iba ay maaaring makaapekto sa kanya ng higit kaysa sa iyong iniisip. Pag-isipan mo, maaaring maramdaman ng isang babae ang pangangailangang magmukhang normal sa kanyang grupo ng mga kaibigan. Kung ang kanyang grupo ay mas adventurous, maaari siyang sumama
kahit hindi siya ganap na komportable. O kung sinabi sa kanya ng pamilya o kultura na ang pagpapalagayang loob ay katumbas ng patunay ng pangako, maaaring tumawid siya sa mga linya ng mas maaga kaysa sa natural niyang gagawin. Hindi laging tungkol sa kanyang atraksyon sa lalaki. Ito ay tungkol sa hindi nakikitang bigat na dumidiin sa kanya mula sa labas. Naunawaan ng mga Stoic ang problemang ito ng mabuti. Sinabi ni Epictetus, kung nais mong maging malaya, huwag hangarin ang mga bagay na wala sa iyong kontrol. Para sa mga babae, ang panlipunang inaasahan ay madalas na wala sa kanilang kontrol. Sila ay pinalaki sa mga sistema na nagsasabi sa kanila kung ano ang katanggap-tanggap, kung ano ang nakakahiya, at kung ano ang nagbibigay sa kanila ng halaga. Minsan ay masyado nilang isinasapuso ang mga tinig na iyon, kaya nakakalimutan nilang tanungin kung ano ang tunay nilang gusto. Kaya naman makikita mo ang mga sitwasyon kung saan pumipili ang isang babae ng pagpapalagayang loob, hindi dahil sa pagnanasa, kundi upang maiwasan ang hindi pagkakasundo. Maaaring matakot siyang husgahan bilang malamig o hindi mapagmahal. Maaaring maramdaman niyang kailangan niyang makipagsabayan sa iba pang mga babae o tuparin ang mga hinihingi ng kanyang kapareha para hindi siya mukhang mahirap pakisamahan. Yun ay hindi passion, ito ay presyon. At dito nagkakamali ang karamihan sa mga lalaki sa pagbabasa ng mga senyales. Iniisip nila, siya ay sumang-ayon kaya gusto niya ito. Ngunit ang pagnanasang dulot ng presyon ay hindi katulad ng tunay na pagpapalagayang loob. Madalas, itong nagiiwan sa kanya ng pakiramdam ng pagkakahiwalay o sama ng loob pagkatapos na sa kalaunan ay nakakasira sa relasyon. Ang mukhang pagiging malapit ay maaaring lumikha ng distansya. Mapag-unawa dito ay mahalaga. Kung ikaw ay isang lalaki na nagpapahalaga sa pangmatagalang koneksyon, kailangan mong bigyang pansin kung ang kanyang mga pagpili ay nagmumula sa tunay na pagnanasa o panlipunang impluensya. Ginagawa ba niya ito dahil tunay niyang gusto o dahil nararamdaman niyang kailangan niya? Ang pagkakaiba ay tumutukoy kung ang koneksyon ay lalalim o masisira. Ang aral dito ay hindi upang punahin ang mga babae sa pagiging naimpluensyahan. Ang mga lalaki ay naimpluensyahan din ng mga kaibigan, ng kultura, ng mga hindi sinasabing panuntunan. Ang pagkakaiba ay madalas na minamaliit ng mga lalaki kung gaano kalakas ang mga puwersang iyon sa paghubog ng mga intimate na pagpili ng mga babae. Kapag nakilala mo yon, titigil ka sa maling pagbabasa ng pagsunod bilang atraksyon. Magsisimula kang tumingin ng mas malalim. Kaya ano ang papel ng stoic na lalaki sa lahat ng ito? Simple lang. Maging ang matatag na pundasyon na hindi nagdudulot ng presyon sa kanya. Kapag ipinakita mo sa kanya na hindi niya kailangang magpanggap o tuparin ang mga inaasahan ng iba, binibigyan mo siya ng espasyo na kumilos mula sa tunay na pagnanasa. Doon nagiging tunay ang pagpapalagayang loob, hindi pinipilit. Ang kamalayan na stoic ay magliligtas sa iyo mula sa hindi mabilang na mga pagkabigo. Titigil ka sa pagtatanong kung bakit siya umatras pagkatapos ng isang gabi na dapat sana ay nagpalapit sa inyo. Makikita mo na kung walang tunay na pagpili, walang tunay na pagpapalagayang loob. Kaya tanungin ang iyong sarili, lumilikha ka ba ng kapaligiran kung saan malaya kanyang pinipili o tumutugon siya dahil sa presyon? Kung napagtanto mo na ang panlipunang impluensya ay makapangyarihan, isulat ito sa mga komento. Nakikita ko ang presyon at narito ang mahalaga. Kapag naunawaan mo kung paano humuhubog ang presyon sa kanyang mga pagpili, magsisimula kang makita na ang tunay na koneksyon ay nangangailangan ng higit pa sa pag-alis ng panlabas na impluensya. Nangangailangan ito ng pagtapik sa isang bagay na mas malalim, isang bagay na nagpapalakas ng pagnanasa ng mag-isa. At yun ang eksaktong pupuntahan natin sa susunod. Numero 5, ang kuryosidad at bagong karanasan ay nagpapalakas ng atraksyon. Ang kuryosidad at bagong karanasan ay nagpapalakas ng atraksyon. Narito ang isang katotohanan,
tungkol sa atraksyon na minamaliit ng karamihan sa mga lalaki. Ang mga babae ay malalim na nakaayos upang tumugon sa kuryosidad at bagong karanasan. Hindi ito dahil sila ay pabago-bago. Ito ay dahil ang utak ng tao, lalo na ang utak ng babae, ay nagliliwanag kapag ang isang bagay ay nararamdamang bago, hindi mahulaan o bahagyang misteryoso. Ang pagdaloy ng dopamina ay lumilikha ng kasabikan, at ang kasabikan ay madalas na naisasalin sa atraksyon. Gawing totoo ito gamit ang isang halimbawa. Si John, 58, mula sa Colorado, ay kaswal na nakipag-date pagkatapos ng kanyang diborsyo. Nakilala niya si Michelle, 53, isang guro na ilang taon ng single. Sa una, ang mga bagay ay nararamdamang kaswal. Hapunan pag-uusap ang karaniwan, ngunit napansin ni John ang isang bagay. Kapag sinira niya ang nakagawian, tulad ng pagmungkahi ng isang biglang pagmamaneho sa mga bundok sa katapusan ng linggo o pagluluto ng isang pagkain na hindi pa niya natikman, nagbago ang enerhiya ni Michelle. Mas sumandal siya, mas tumawa at lumakas ang kanyang atraksyon sa kanya. Para sa kanya, hindi lamang tungkol kay John mismo. Ito ay tungkol sa bagong karanasan na ipinakilala niya sa kanyang buhay. Ito ay makapangyarihang sikolohiya. Madalas na iniuugnay ng mga babae ang mga bagong karanasan sa mga bagong emosyon. At kapag ikaw ang lalaking lumilikha ng mga karanasang iyon, iniuugnay niya ang mga emosyong iyon sa iyo. Hindi ito nangangahulugan na kailangan mong patuloy na baguhin ang iyong sarili. Nangangahulugan ito ng pag-iwas sa pagiging mahuhulaan. Kung ang bawat interaksyon ay pareho, siya ay nagsisimulang mag-check out ng hindi sinasadya. Ngunit kung kaya mong sorpresahin siya, hindi sa malalaking kilos, kundi sa maliliit na dosis ng pagiging bago, ang kanyang pagnanasa ay nananatiling buhay. Isipin ito tulad ng musika. Kahit ang pinakamagandang kanta ay nagiging nakakabagot kung ito ay paulit-ulit araw-araw. Ngunit magdagdag ng remix, isang pagbabago sa ritmo, at biglang ito ay nararamdamang kapanapanabik muli. Ang mga relasyon ay gumagana sa parehong paraan. Hindi hinintay ng mga babae ang kaguluhan, ngunit hinintay nila ang isang pakiramdam ng paggalaw, kuryosidad at ang hindi inaasahan. Ngayon, narito ang catch. Ang bagong karanasan ay kailangang magmula sa pagiging tunay. Kung nagpapanggap ka lang ng interes sa mga bagay para lang mapabilib siya, mapapansin niya ito. Ngunit kung tunay kang kuryoso sa buhay, sumusubok ng mga bagong restaurant, nagtutuklas ng mga bagong ideya, tinatanggap ang mga bagong karanasan, nararamdaman niya ang enerhiyang iyon at gustong-gusto niyang makisali sa iyo. Para kina John at Michelle, hindi ang mamahaling mga biyahe o mga magagarang regalo ang lumikha ng atraksyon. Ito ay ang isang lalaki na nagpapakita na hindi siya natigil sa nakagawian, na kaya niyang magdala ng isang bagay na bago sa kanyang mundo, na nagpapanatili sa kanyang paghihintay, nagpapanatili sa kanyang pakikilahok at ginawang buhay ang pagpapalagayang loob. Ang pagkakamali ng maraming lalaki ay ang pagkahulog sa pagiging mahuhulaan ng masyadong mabilis. Iniisip nila na ang katatagan ay nangangahulugang paggawa ng parehong bagay ng paulit-ulit. Hindi nagbabago ang script. Ngunit ang katatagan ay hindi nangangahulugang pagkabagot. Maaari kang maging matatag sa iyong mga halaga habang nananatiling mapaglaro at malikhaing sa kung paano ka namumuhay. Ang balanse ng lakas at bagong karanasan ang hinintay ng mga babae bilang magnetiko. Kaya narito ang mahalagang punto. Kung nais mong palakasin ang atraksyon, huwag umasa lamang sa kung ano ang alam mo na. Magtuklas, magpalawak, at anyayahan siya sa paglalakbay na iyon. Hayaan siyang maramdaman na ang pagiging kasama mo ay hindi lamang ligtas, kundi kapanapanabik din. Kung nakita mo na ang kuryosidad ay nagpapasiklab ng pagnanasa, isulat ito sa mga komento, pinapanatili ko itong bago. At narito ang dapat tandaan. Ang bagong karanasan ay nagpapanatili sa kanyang pakikilahok, ngunit ang katatagan ang nagtatatag ng kanyang pangmatagalang pagnanasa. Pagsamahin ang mga iyon at magiging hindi malilimutan ka na humahantong sa atin sa susunod na katotohanan
tungkol sa kung bakit tumutugon ang mga babae sa ganoong paraan at ito ay isang bagay na hindi napapansin ng karamihan sa mga lalaki. Numero 6, ang katatagan ay nagpapatumugon sa kanyang katawan. Ang katatagan ay nagpapatumugon sa kanyang katawan. Isa sa mga pinakakinalimutang katotohanan tungkol sa atraksyon ng babae ay ito. Ben katatagan ay kaakit-akit, hindi ang uri ng kaakit-akit na pansamantalang nakakakuha ng atensyon, kundi ang malalim na pagkakatatag na nagpapakalma sa katawan ng babae at nagpapatumugon sa iyo ng halos hindi sinasadya. Kapag ang isang lalaki ay matatag sa emosyonal, mental, at kahit pinansyal, siya ay nagpapakita ng isang bagay na hindi maaaring baliwalain ng mga babae, kaligtasan. At ang kaligtasan ng pundasyon ng pagpapalagayang loob. Kung wala ito, siya ay nananatiling nakaguard. Sa kabila nito, ang kanyang katawan ay natural na nagbubukas. Ang kanyang pagnanasa ay tumataas at ang koneksyon ay dumadaloy. Pag-isipan mo, ang isang babaeng nararamdamang naglalakad sa manipis na yelo, nag-aalala tungkol sa iyong mga mood, iyong pananalapi o iyong kakayahang hawakan, ang buhay ay hindi kailanman ganap na magpapakawala sa iyo. Maaaring gumugol siya ng oras sa iyo, ngunit hindi siya magpapahintulot sa mas malalim na antas ng pagpapalagayang loob. Ang kanyang nervous system ay masyadong abala sa pag-scan ng mga banta. Ngunit kapag ikaw ay matatag, kalmado sa ilalim ng presyon, pare-pareho sa iyong mga kilos, maaasahan sa iyong presensya, ang kanyang katawan ay nararamdamang malaya. Doon nagiging walang kahirap-hirap ang pagpapalagayang loob. Naunawaan ng mga Stoic ang prinsipyong ito ng mabuti. Isinulat ni Marcus Aurelius, kailangan mo ng kapangyarihan sa iyong isip, hindi sa mga panlabas na pangyayari. Mapagtanto ito at makikita mo ang lakas. Para sa mga babae, ang iyong kakayahang kontrolin ang iyong panloob na mundo ang senyales na nagsasabi sa kanya kung maaari kanyang pagkatiwalaan sa kanyang mundo. Kung ikaw ay pinamumunuan ng galit, selos o takot, nararamdaman niya ang kawalan ng katatagan sa iyong presensya. Ngunit kung ikaw ay nakaugat, matatag at kalmado, siya ay likas na sumasandal sa iyo. Hindi ito nangangahulugang kailangan mong maging perpekto. Ang katatagan ay hindi nangangahulugang pagkakaroon ng milyon-milyon sa bangko o hindi kailanman nagpapakita ng emosyon. Ang ibig sabihin nito ay ito. Hindi ka bumubuwal sa ilalim ng presyon. Hindi mo hinintay na siya ang magdala ng bigat ng iyong buhay para sa iyo. Nakikita niya na kaya mong hawakan ang iyong mundo at yun ang nagpapahintulot sa kanya na magpahinga sa kanyang mundo. Narito ang isang makapangyarihan. Kapag nararamdamang ligtas ang katawan ng isang babae, ang pagnanasa ay natural na tumitindi. Hindi ito manipulasyon. Ito ay biyolohiya. Ang kanyang nervous system, ang kanyang mga hormone, kahit ang kanyang subconscious. Lahat ng mga ito ay tumutugon sa mga senyales ng katatagan. Kaya naman, madalas na inilalarawan ng mga babae ang pinakakaakit-akit na mga lalaki hindi lamang bilang gwapo, kundi bilang matatag. Maaaring hindi niya gamitin ang salitang katatagan, ngunit iyon ang eksaktong ibig niyang sabihin. Ngayon, ihambing iyon sa kawalan ng katatagan. Ang lalaking sumasabog sa galit na patuloy na nagdududa sa sarili o na tinuturing ang buhay bilang kaguluhan, maaaring magpasiklab siya ng pansamantalang kasabikan, ngunit hindi niya mapapanatili ang kanyang hinintay. Sa paglipas ng panahon, ang kanyang atraksyon ay kumukupas dahil hindi siya ganap na mapagkakatiwalaan. Ang kanyang katawan ay literal na tumutol sa pagsuko dahil hindi niya nararamdamang ligtas. At narito ang ironya, maraming lalaki ang humahabol sa mga babae sa pamamagitan ng pagsisikap na mapabilib sila ng malalaking kilos, pera o atensyon. Ngunit binabaliwala ang mismong bagay na pinakamahalaga, ang katatagan. Hindi mo kailangang mapabilib siya ng mga fireworks kung kaya mong mag-alok sa kanya ng kalmadong kalangitan. Ang susi ay mamuhay ng may kaayusan, magkaroon ng disiplina sa iyong buhay. Pamahalaan ang iyong mga emosyon, alagaan ang iyong mga responsibilidad. Kapag ginawa mo iyon,
Nagpapadala ka ng isang tahimik ngunit makapangyarihang mensahe, ako ay matatag. Ligtas ka rito. At ang mensaheng iyon lamang ay mas kaakit-akit kaysa sa anumang magarbong linya o mamahaling date. Kaya tanungin ang iyong sarili ng tapat, kapag tinitingnan ka niya, nakikita ba niya ang isang lalaking nakaugat o isang lalaking madaling natitinag? Kung alam mo na ang katatagan, ang tunay na pundasyon ng atraksyon, isulat ito sa mga komento, ako ay matatag. At narito ang katotohanan. Ang katatagan ay bumubuo ng tiwala, ngunit ang tiwala lamang ay hindi sapat. Upang mapanatili ang kanyang atensyon, kailangan mo ng higit pa. Ang kakayahang gisingin ang kanyang mga emosyon sa mga paraang hindi niya maaaring baliwalain. At iyon ang eksaktong susuriin natin sa susunod. Numero 7. Ang edad ay nagpapabago sa kanyang pinakamalalim na motibo. Ang edad ay nagpapabago sa kanyang pinakamalalim na motibo. Narito ang isang katotohanang bihirang isaalang-alang ng mga lalaki. Ang humihimok sa pagpapalagayang loob ng isang babae sa edad na 25 ay hindi katulad ng humihimok sa kanya sa 45 o 55. Ang atraksyon ay hindi static. Ito ay nagbabago kasabay ng edad, karanasan at yugto ng buhay na kinaroroonan niya. Kung baliwalain mo iyon, maling babasahin mo ang kanyang mga senyales. Ngunit kung maunawaan mo ito, makikita mo ng malinaw kung ano ang tunay na humihila sa kanya tungo sa isang lalaki. Kunin natin si Tom, 59, isang matagumpay na kontratista mula sa Ohio. Pagkatapos ng kanyang diborsyo, nagumpisang makipag-date muli at nakilala si Laura, 52, isang nurse. Sa una, sinubukan ni Tom ang parehong diskarte na ginamit niya noong siya ay nasa 30s. Mga magagarang date, pisikal na mga papuri at mapaglarong enerhiya. Gumana ito sa mga mas batang babae, mga taon na ang nakalipas. Ngunit kay Laura, ito ay hindi nagtagumpay. Hindi siya mukhang nabighani sa mga magagarang bagay. Ang hinila sa kanya ay isang bagay na mas malalim. Ang kanyang katatagan, ang kanyang emosyonal na pagiging matatag, at ang kanyang pananaw para sa hinintay. Para kay Laura, ang pagpapalagayang loob sa yugtong ito ng buhay ay hindi lamang tungkol sa kasabikan. Ito ay tungkol sa pag-alam na siya ay ligtas kasama ang isang lalaking hindi maglalaho kapag naging seryoso ang mga bagay. Ito ay karaniwan sa mga mas batang taon. Maraming babae ang hinimok ng higit pa ng kuryosidad, bagong karanasan at hilaw na kimika. Gusto nilang magtuklas, maramdaman ang pasyon, maranasan ang pagnanasa sa pinakadirektang anyo nito. Ngunit habang tumatanda ang mga babae, ang mga motibong iyon ay nagbabago. Ang seguridad, emosyonal na koneksyon at pakiramdam ng pinagsasaluhang direksyon ay nagsisimulang maging mas mahalaga kaysa sa thrill ng hindi alam. Hindi ito nangangahulugang nawawala ang pasyon. Malayo rito. Ngunit ang pasyon ay ngayon ay mas malakas na dumadaloy kapag ito ay ipinares sa tiwala at lalim. Ang isang babae sa kanyang 40s o 50s ay madalas na hinintay ang isang lalaki na maaaring magbigay sa kanya ng pundasyon, hindi ang isa na nagpapapanatili sa kanyang paghihintay. Ang ligaw na spark na nagpasabik sa kanya noong siya ay 20 ay maaaring ngayon ay maramdaman bilang kawalan ng katatagan. At ang kawalan ng katatagan ay isang turn-off. Dito nagkakaroon ng pagkabigo ang maraming lalaki. Inakala nila na hindi na niya gusto ang pagpapalagayang loob. Ngunit ang katotohanan ay gusto niya. Walang pagkakaiba ay nagbago ang gateway. Ang kanyang katawan ay tumutugon pa rin, ngunit tumutugon ito sa iba't ibang mga trigger. Sa halip na ang adrenaline rush ng kaguluhan, ito ay ang kalmadong kumpiyansa ng isang lalaking alam kung sino siya at kung ano ang gusto niya. Natuklasan ni Tom ito sa mahirap na paraan, nang tumigil siya sa pagsisikap na magpanggap at sa halip ay tumuon sa pagiging matatag, maasikaso at sinadya. Si Laura ay nagsimulang sumandal. Siya ay naging mas mapagmahal, mas bukas at mas masigasig. Hindi dahil hinabol siya ni Tom, kundi dahil sa wakas ay naayon siya sa kung ano ang pinakapiнаhahalagahan ni Laura sa kanyang edad.
Tunay na kaligtasan, tunay na koneksyon at isang lalaki na may kaayusan sa kanyang buhay. Sinabi ng Stoic na pilosopo na si Epictetus, hindi ang nangyayari sa iyo, kundi kung paano ka tumutugon dito ang mahalaga. Ang karunungan na iyon ay naaangkop dito. Ang edad ng isang babae ay nagbabago sa kung ano ang pinahahalagahan niya. Ngunit ang iyong tugon sa katotohanan iyon ang tumutukoy kung ikaw ay uunlad o mabibigo sa mga relasyon. Kung ipipilit mo ang paggamit ng mga parehong estratehiya na ginamit mo mga dekada na ang nakalipas, maiiwan ka. Kung ikaw ay mag-aayos, nauunawaan na ang kanyang mga motibo ay lumalalim kasabay ng edad, ikaw ay magiging kakaiba. Kaya narito ang aral. Huwag ituring ang bawat babae na parang hinimok ng parehong mga bagay. Kilalanin kung nasaan siya sa buhay. Makita na ang kanyang mga pagnanasa ay nagbabago mula sa mababaw na mga thrill patungo sa makabuluhang pagpapalagayang loob. At kapag sinalubong mo siya doon, binubuksan mo ang uri ng koneksyon na hindi kayang ibigay ng mga mas batang lalaki. Kung napansin mo kung paano nagbabago ang atraksyon kasabay ng edad, isulat ito sa mga komento. Nauunawaan ko ang pagbabago at narito ang kailangan mong malaman. Kapag naunawaan mo kung paano binabago ng edad ang kanyang mga motibo, magsisimula kang makita ang mas malalim na mga pattern sa likod ng pagpapalagayang loob. Ngunit may isa pang layer na hindi napapansin ng maraming lalaki. Isa na nagpapakita kung ano ang nangyayari kapag ang mga motibong iyon ay hindi natutugunan. Yun ang eksaktong pupuntahan natin sa susunod. Numero 8, ang emosyonal na kapabayaan ay mabilis na pumapatay ng pagnanasa. Ang emosyonal na kapabayaan ay mabilis na pumapatay ng pagnanasa. Kung may isang bagay na mabilis na nagpapahina ng atraksyon ng isang babae, kaysa sa anumang iba pa, ito ay ang emosyonal na kapabayaan. Maaari kang bumili ng mga regalo, dalhin siya sa mga biyahe at kahit magbigay ng pinansyal na seguridad. Ngunit kung patuloy kang nabibigo, natugunan ng kanyang mga emosyonal na pangangailangan, ang kanyang pagnanasa sa iyo ay kumukupas ng mas mabilis kaysa sa iyong maiisip. Bakit? Dahil ang pagpapalagayang loob para sa mga babae ay binuo sa higit pa sa pisikal na koneksyon. Ang kanyang katawan ay tumutugon sa kung gaano siya nararamdamang ligtas, pinahahalagahan at nakikita sa emosyonal na aspeto. Kapag wala iyon, siya ay umatras. Minsan tahimik, minsan biglaan. Ang pisikal na aspeto ay bumagal dahil ang emosyonal na pundasyon ay nanghina. Pag-isipan mo, ang lalaking hindi nakikinig, na binabaliwala ang kanyang mga damdamin o na itinuturing ang kanyang presensya bilang isang pangalawang isip ay nagpapahayag ng isang mensahe, hindi ka mahalaga. At kapag nagsimula siyang maramdaman na hindi siya nakikita, ang kanyang atraksyon ay namamatay. Ang pagnanasa ay hindi makakaligtas kung saan umiiral ang kapabayaan. May malalim na pag-unawa ang mga Stoic sa dinamikong ito kahit na hindi sila direktang nagsalita tungkol sa romantiko. Isinulat ni Marcus Aurelius, huwag sayangin ang oras sa pagtatalo tungkol sa kung ano ang dapat maging isang mabuting lalaki. Para sa mga relasyon, nangangahulugan ito na itigil ang pagsasalita tungkol sa pag-ibig at simulan itong ipakita. Ang emosyonal na kapabayaan ay hindi laging malakas. Madalas itong ang tahimik na kawalan ng atensyon, empatiya at presensya. At ang mga kawalang iyon ay nagtatambak hanggang sa hindi na siya nararamdamang naaakit sa iyo. Narito ang mahirap na bahagi. Maraming lalaki ang hindi man lang napapansin na kinakabayan nila siya sa emosyonal. Iniisip nila na ang pagbibigay ng pinansyal o paglutas ng mga praktikal na problema ay sapat. Ngunit madalas na nakikita ng mga babae ang emosyonal na koneksyon bilang core ng pagpapalagayang loob. Hindi ito tungkol lamang sa paglutas. Ito ay tungkol sa pagiging naroon. Kapag nagbahagi siya ng isang bagay, hindi niya laging kailangan ng solusyon. Kailangan niya na makinig ka, kilalanin at gawin siyang maramdaman na siya ay mahalaga. Kapag hindi iyon nangyayari, nagsisimula siyang protektahan ang kanyang sarili.
Maaring manatili pa rin siya sa relasyon dahil sa obligasyon, kaginhawaan o takot sa pagbabago, ngunit ang kanyang katawan ay hindi natutugon sa parehong paraan. Ang pasyon ay nagiging nakagawian. Ang pagpapalagayang loob ay nararamdamang isang gawain at siya ay tahimik na nagdidiskonekta. Mula doon, ito ay isang bagay lamang ng oras bago magtayo ang sama ng loob. When guides in the question, kapag binibigyan mo ng pansin ang emosyonal, ang kabaligtaran ang nangyayari. Nararamdaman niyang ligtas, pinapahalagahan at bukas. Ang kanyang pagnanasa ay dumadaloy ng natural dahil ang kanyang mga emosyon at ang kanyang katawan ay naayon. At hindi mo kailangang maging perpekto, kailangan mo lang maging pare-pareho. Isang maliit na haplos, tunay na eye contact, ilang salita ng pagkilala. Ang mga bagay na ito ay muling nagpapasiklab ng kanyang atraksyon ng mas epektibo kaysa sa mamahaling mga kilos. Ang halaga ng pagbaliwala sa katotohanan ito ay mataas. Ang emosyonal na kapabayaan ay hindi lamang nakakasakit sa kanya, ito ay nagpapahina sa inyong buong ugnayan. Kung wala ang emosyonal na pagpapalagayang loob, ang pisikal na pagpapalagayang loob ay nagiging walang laman. At kapag nangyari iyon, pareho kayong nagdurusa. Kaya ang tunay na tanong ay, naroon ka ba sa kanyang mundo o pisikal lamang na katabi niya? Kung nauunawaan mo kung gaano kapangyarihan ang emosyonal na presensya, isulat ito sa mga komento. Nanatili akong naroon at narito ang bagay, ang pag-alam na ang kapabayaan ay pumapatay ng pagnanasa ay kalahati lamang ng laban. Ang kabilang kalahati ay ang pagkilala sa mga senyales ng maaga bago maging permanente ang pinsala. At iyon sa ng eksaktong susuriin natin sa susunod. Numero 9, ang presensya at atensyon ay lumilikha ng obsesyon. Ang presensya at atensyon ay lumilikha ng obsesyon. Kung nais mong maunawaan kung ano ang tunay na humihila sa isang babae, narito ito. Ang iyong presensya at atensyon ang pinakamalakas na mga kasangkapan na mayroon ka. Hindi ang iyong itsura, hindi ang iyong pera, kahit hindi ang iyong alindog. Ito ay ang paraan ng iyong pagpapakita at pagpaparamdam sa kanya na siya ang tanging tao sa silid. Iyon ang nananatili sa kanyang isip ng matagal pagkatapos mong umalis. Gawing totoo ito. Si David, 56, mula sa Arizona ay kaswal na nakipag-date pagkatapos ng mga tao ng pagtuon sa kanyang karera. Nakilala niya si Sandra, 51, isang babaeng nakakita na ng kanyang bahagi ng mga relasyon at hindi madaling mapabilib. Sa una, si Sandra ay nagpapanatili ng kanyang guard. Hindi sigurado kung si David ay isa lamang pang lalaki na gustong-gusto ng atensyon nang hindi nag-aalok ng marami bilang kapalit. Ngunit ang nagulat sa kanya ay hindi anumang dramatiko. Ito ay kung gaano siya naroon kapag sila ay magkasama. Kapag nagsalita si Sandra, hindi kalahating nakikinig si David habang tinitingnan ang kanyang telepono. Tinitigan niya siya sa mga mata, tumugon ng may pag-iisip at naalala ang mga detalye na binanggit niya mga linggo bago. Hindi siya nagpe-perform. Siya ay tunay na naroon. At para kay Sandra, ang ganitong uri ng pokus ay nararamdamang bihira, halos nakakabaliw. Natagpuan niya ang kanyang sarili na hinintay ang mas maraming oras kasama siya. Hindi dahil sa kung ano ang ibinigay niya sa kanya sa material na aspeto, kundi dahil sa paraan ng kanyang atensyon na nagpaparamdam sa kanya na nakikita, pinahahalagahan at mahalaga. Ito ang sikreto na hindi napapansin ng karamihan sa mga lalaki. Ang mga babae ay nagiging obses, hindi sa lalaking sumusubok na mapabilib sila, kundi sa lalaking kayang magbigay ng espasyo para sa kanila. Ang presensya ay kapangyarihan at kapag ipinares sa atensyon, tunay na hindi na didistract na atensyon, ito ay nagiging magnetiko. Ngunit dito nabibigo ang maraming lalaki. Kinukulit nila ang atensyon sa sobrang atensyon. Ang pagbasa sa kanya ng mga text, patuloy na mga papuri, o pagkapit sa bawat kilos niya ay hindi lumilikha ng pagnanasa. Pinapatay nito ito. Bakit? Dahil ang ganitong uri ng atensyon ay nagmumula sa pangangailangan. Ang uri na nagsasabi, kailangan ko na i-validate mo ako,
Ang tunay na atensyon ay nagmumula sa lakas. Ito ay kalmado, matatag at sinadya. Hindi ka humahabol, ikaw ay pumipili. Isipin ang huling pagkakataon na may nagbigay sa iyo ng kanilang buong atensyon. Walang telepono, walang distraksyon, puro focus lamang. Maganda ang pakiramdam, hindi ba? Iyon ang nararamdaman ng mga babae kapag ang isang lalaki ay nag-aalok ng presensya. At mas malakas pa ito sa mga romantikong konteksto dahil ito ay tumatama sa parehong emosyonal at biolohikal na mga trigger. Ang kanyang katawan ay nagpapahinga, ang kanyang mga emosyon ay tumitindi at ang kanyang pagnanasa ay nagsisimulang mag-ugat sa iyo. Hindi ito nangangahulugang kailangan mong kapitan ng bawat salita o maglaro ng therapist. Ang ibig sabihin nito ay simple. Kapag kasama mo siya, maging kasama mo siya. Hayaan ang iyong focus na sabihin sa kanya na mahalaga siya. Ang mensaheng iyon ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang linya o kilos. Natutunan ni David ito mismo. Si Sandra ay nagsimulang mag-reach out ng mas madalas, nagplano ng oras na magkasama at nagbukas sa emosyonal na paraan na hindi niya ginawa noon. Bakit? Dahil ang kanyang atensyon ay bihira at ang pagiging bihira ay nagdudulot ng halaga. Kapag ang isang lalaki ay nagpapakita ng buo, naaalala ito ng mga babae at nagiging nakakahumaling. Hindi dahil siya ay magarbo, kundi dahil siya ay matatag at naroon sa paraang hindi kaya ng karamihan sa mga lalaki. Ang pangunahing takeaway, huwag maliitin ang kapangyarihan ng simpleng pagiging naroon. Ang presensya ang nagpapabago ng mga ordinaryong sandali sa mga hindi malilimutan. Kung nauunawaan mo kung gaano ka